The Mysterious Intern. Kabanata 8. Lumipas ang oras, si Brian Ye ay nananatili pa ring abala at sa sandaling ito nakalimutan niyang, siya ay nasa opisina pala, at maraming iba pang kasamahan sa opisina. At ang mga doktor sa opisina, nang makita nilang nagbabasa si Brian Ye ng isang kupas na aklat ng tradisyonal na gamot Chino, pinagmasdan nila ito ng may pag-aalinlangan, at pinandidirian nilang kinuyam ang kanilang mga labi. Abala sila sa kanilang sariling buhay at hindi na nag-abalang pansinin pa si Brian Ye. Lalo na nang dumating ang isang deputy director ng departamento sa opisina at nakita na hindi bumati si Brian Ye at hindi inayos ang trabaho para kay Brian Ye, mas lalo pang hindi na siya pinansin ng mga doktor. Hindi ko alam kung gaano katagal iyon. Matapos mabaligtad ang huling pahina, sa wakas ay natauhan si Brian Ye, at nag-inat ng mahaba at kontentong bewang. Ang karunungan ng mga ninuno ay hindi talaga simple. Bagaman maraming mga pahayag na ito ay may ilang mga pagkukulang, ang kanilang dialectical thinking at mga ideya ay nakaka-refresh at nakikinabang ng malaki. Kung gagamitin mo ang isang makasaysayang pananaw, ang mga karunungang ito, sa panahong iyon, ang karunungan na ito ay mas nakakagulat pa. Ang ating mga ninuno ay hindi talaga madali. Habang mas marami siyang natututunan, mas lalo pang humanga si Brian Ye sa mga pantas ng tradisyonal na gamot Chino sa kanyang puso. Sa ganitong mga kalagayan at sa ganitong mga kalagayan, naisip niya ang mga bago at dialectical na paraan ng pamamahala. Ang kanilang karunungan ay tiyak na hindi nagpapahuli sa mga doktor sa kanluran. Alas 4 na pala. Matapos makontento sa mga natutunan niya sa araw na iyon. Biglang itinaas ni Brian Ye ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay napunta sa orasan sa opisina, at biglang nagulat ang kanyang puso. Nako, kailangan kong pumunta kay Dr. Thomas Wang agad. Mabilis na tumayo si Brian Ye. Gusto niya lang magtingin, at pagdating niya sa trabaho, pupunta siya kay Dr. Thomas Wang, pero hindi niya inaasahan na mahigit 2 oras na siyang nanunood. Sabi nga nila, ang pagsadyop sa tao ay parang pag-apulan ng apoy. Ang sitwasyon ng pasyente na mali ang diagnosis ay hindi masyadong maganda. Kung masyadong matatagalan, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Doc Brian, anong nangyari sa iyo? Nang makita nila si Brian Ye na kanina lang ay nagbabasa pa, bigla na lang siyang tumayo na parang baliw, at hindi maiwasang magulat ang mga doktor sa opisina. Wala, pasensya na, ginulo ko kayo. Paumanhin na sabi ni Brian Ye sa lahat, at dali-daling umalis sa opisina. Parang kinakabahan si Doc Brian, ano? Hindi ba, nagbabasa pa siya ng mga aklat ng tradisyonal na gamot sa opisina? Nakakatawa talaga. Balita ko, mga balikbayan pa sila, ano kaya, lahat ba ng balikbayan ganito nakakaiba ngayon? Hi! Si Dr. Thomas Wang din pala. Bakit puro pinapasok dito sa department natin? Isa nga lang noon, tapos ngayon isa pa. Grabe, hindi ba tayo makakapag-hire ng talagang magaling na doktor? Naubos na ang energy ko. Hindi naman masisisi si Dr. Thomas Wang natin. Sabi ni Dr. Thomas Wang, wala raw magawa. Sino ba naman ang makakapagsabi sa mga kamag-anak na maging dean at vice dean? Habang pinagmamasdan ang pagmamadali ni Brian Ye, nagsimula ng magtsismisan ang mga tao sa opisina. Doc Brian, magandang umaga po, ano po ang kailangan nyo? Pagkalabas sa opisina, dumiretso si Brian Ye sa opisina ni Dr. Thomas Wang, pero pagdating niya sa opisina ni Dr. Thomas Wang, nakasalubong niya si Nurse Olga Su na papunta sa kanya. Nang makita ang nagmamadaling mukha ni Brian Ye, hindi maiwasang magtanong ni Nurse Olga Su nang may pag-uusisa. May importante akong kailangan gawin. Kailangan kong hanapin si Dr. Thomas Wang. Nasa loob po ba si Dr. Thomas Wang? Mabilis na sabi ni Brian Ye. Ay, si Dr. Thomas Wang ang hinahanap mo. Ang malas naman. Wala po si Dr. Thomas Wang, may kailangan din po akong hanapin sa kanya. Sabi ni Nurse Olga Su. Ha? Wala. Hindi inaasahan ni Brian Ye na wala si Dr. Thomas Wang sa opisina, at natigilan siya. Doc Brian, ano pong kailangan nyo kay Dr. Thomas Wang? Nagmamadali po ba kayo? Kung nagmamadali po kayo, pwede nyo po siyang tawagan sa cellphone. Nagtatakang tinignan ni Nurse Olga Su si Brian Ye. Base sa ekspresyon ni Brian Ye, mukhang sobrang nagmamadali, pero hindi pa ba matagal si Brian Ye sa ospital? May importante bang tatawagan kay Dr. Thomas Wang? Ay, oo nga pala, tatawagan ko na lang, salamat sa paalala Nurse Olga Su.
Naitandaan ni Brian Ye. Kinuha niya ang cellphone at sinimulang hanapin ang numero ni Dr. Thomas Wang at tinawagan ito. Nang mag-report siya kay Dr. Thomas Wang kanina, binigay ni Dr. Thomas Wang ang numero ng kanyang cellphone kay Brian Ye. Pasensya na po, ang numerong iyong tinawagan ay naka-off. Pero saglit lang, nawala ang pag-asa at saya sa mukha ni Brian Ye, at biglang napatay ang telepono ni Dr. Thomas Wang. Paano na ito? Naka-off ang telepono kapag wala ang tao. May bahid ng pag-aalala ang mga mata ni Brian Ye. Doc Brian, anong nangyari? Nang makita si Brian Ye na tulala lang doon, nag-aalalang tinanong ni Nurse Olga Su. Naka-off po ang cellphone ni Dr. Thomas Wang. Hi, ano na kaya ang gagawin natin? Anxiously, Brian Ye pointed to the phone. Doc Brian, ano ba talaga ang sasabihin nyo kay Dr. Thomas Wang? Oh, sabihin nyo na lang po sa akin. Baka sakaling makatulong ako. Nakita ni Nurse Olga So ang pagkairita ni Brian Ye kanina, at ngayon ay ganyan na ang itsura niya, lalo siyang na-curious, ano kayang urgent ang kailangan ni Brian Ye kay Dr. Thomas Wang. Hindi na po, pero salamat sa kabutihan niyo Nurse Olga So. Nagpasalamat si Brian Ye kay Nurse Olga So, at dali-daling tumalikod at naglakad papunta sa ward. Nang lumingon siya, may determinasyon sa kanyang mga mata, ang pagsadyap sa tao ay parang pag-apula ng apoy. Napagpasyahan ni Brian Ye na unahin muna ang sitwasyon ng pasyente, kahit nasisihin siya ni Dr. Thomas Wang sa paggamot sa pasyente nang walang pahintulot. Hindi na siya mag-aalinlangan pa. Ano kaya ang ginagawa nitong Doc Brian? Bakit ang misteryoso? Tinignan ni Nurse Olga So ang pagmamadali ni Brian Ye, at hindi niya maiwasang magtaka. Hindi naman yun ang direksyon ng ward. Kung hindi babalik si Doc Brian sa opisina, bakit pupunta sa ward? Maya-maya, may naalala si Nurse Olga So, napasigaw siya sa kanyang puso, at dali-daling humabol sa direksyon kung saan naglalakad si Brian Ye. Matapos magpaalam kay Nurse Olga So, dumiretso si Brian Ye sa ward kung saan naroon ang pasyente na napagpasyahan niyang mali ang diagnosis. Pagpasok pa lang niya, nakita ni Brian Ye ang isang nurse na abala sa pagpapalit ng gamot sa pasyente. Nurse, itong gamot na ito. Kusang lumabas sa bibig ni Brian Ye ang pagpigil sa nurse sa paglalagay ng gamot, sinusubukan niyang sabihin sa kanya na hindi na pwedeng gamitin ang gamot na ito. Pero nang makita niya ang gamot sa kamay ng nurse, biglang nanigas ang kanyang dila. Tumigil ang kanyang paghinga, at biglang nanigas ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang misteryosong intern Kabanata 8 patuloy. Hindi pala yung gamot na nakita niya kanina, kundi ang bagong race 8 na isinulat at iminungkahi niya. Doc Brian, anong nangyari sa iyo? Lumingon ang nurse at nakita si Brian Ye na tulala. Hindi niya maiwasang magtaka. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa bagong doktor. Anong problema sa gamot na ito? Ito. Wala. Pwede ko bang tingnan ang mga gamot na ito? Bumalik sa ulirat si Brian Ye, medyo nakakahiya ang ekspresyon sa kanyang mukha, pero diretso pa rin ang tingin niya sa mga gamot sa stand. Sige. Mabilis na umalis ang nurse. Lumapit si Brian Ye, tumingin ng mabuti sa mga gamot, at sinigurado niyang lahat ng gamot na iyon ay ang iminungkahi niya kanina, hindi ang mga dati, at nakahinga siya ng maluwag. Diretso ba kayong gumamit ng mga gamot na ito ayon sa plano ng doktor? Na-approve na ba ito ni Dr. Thomas Wang? Habang nakahinga ng maluwag, hindi maiwasang magtanong si Brian Ye nang may pag-uusisa. Alam niya na ayon sa sistema ng ospital, hindi pinapayagan ang mga nurse na magpalit ng gamot ng walang pahintulot. Nilagdaan, o nakumpirma ng pinuno ng departamento, kaya kahit na nagsulat siya ng mungkahi sa medical record, imposibleng direktang palitan ng nurse ang gamot ayon sa kanyang mungkahi. Si Dr. Thomas Wang ang nagreseta ng mga gamot na ito. Sabi niya sa amin noong mag-rounds siya kanina, anong problema Doc Brian, may problema ba sa mga gamot na ito? Nakatingin ng kakaiba ang nurse kay Brian Ye. Parang kakaiba ang ekspresyon ng bagong doktor. Wala namang problema, hehe, kaya pala, nag-rounds din ba si Dr. Thomas Wang kanina? Nang marinig ang sinabi ng nurse, agad na naunawaan ni Brian Ye, alam niyang si Dr. Thomas Wang pala ang nasa likod niya para mag-check ulit ng mga pasyente. Nakita niya ang kanyang mungkahi at ginamit ang kanyang mungkahi. Siyempre, responsable talaga si Dr. Thomas Wang sa pasyente. Mag-rounds kami tuwing umaga, tanghali, at gabi.
Nang banggitin ang tungkol kay Dr. Thomas Wang, ang pinuno ng departamento, itinuwid ng nurse ang kanyang dibdib na nagpapakita ng natural na pagmamalaki at respeto sa kanyang mukha. Oo nga, bihirang mabuting doktor si Dr. Thomas Wang. Nagpasalamat din ang pasyente na nakahiga sa kama ng ospital. Mag-check ng 3 beses sa isang araw. Habang nakikinig sa mga sinabi ng mga nurse at pasyente, hindi maiwasang makaramdam ng respeto si Brian Ye. Kahit na bagong balik lang siya sa China at bagong pasok lang sa ospital na ito, medyo naiintindihan niya na ang direktor ng isang departamento ng isang ospital sa loob ng bansa, ang pinuno ng isang departamento, gaano kabala ang araw at gaano karaming bagay ang haharapin, hindi madaling gawin ang 3 rounds sa isang araw. Kung masasabi na nang makita niya ang medical history ni Dr. Thomas Wang kanina, nagbago lang ang pananaw ni Brian Ye kay Dr. Thomas Wang, ganap nang nabaligtad ang pananaw niya kay Dr. Thomas Wang sa kanyang puso sa sandaling ito. Doc Brian, anong problema mo? Nang makita si Brian Ye na biglang pumasok nang hindi alam ang dahilan, nagtanong ang nurse ng ilang kakaibang tanong. Matagal na siyang hindi nagsasalita, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka. Wala, ang busy mo. Huwag mo nang guluhin ang trabaho mo. Bumalik sa ulirat si Brian Ye, ngumiti, tumalikod at lumabas sa ward. Nang lumabas siya sa ward, nagpakita ang isang tunay na ngiti sa kanyang mukha na bihira niyang makita sa nakaraang mga buwan. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya nakita na nalutas ang problema ng pasyente, nabawasan ang mabigat na bato sa kanyang puso, pero hindi niya inaasahan na marami siyang natutunan tungkol sa pinuno na si Dr. Thomas Wang, at nalaman niyang ang kanyang pinuno ay hindi ang uri ng taong kinaiinisan niya, kundi ang uri ng tunay na doktor na gusto niyang makasama sa trabaho. Biglang gumaan ang kanyang loob. Mr. Wu, nakita mo ba si Doc Brian? At nang umalis si Brian Ye, nagmamadaling pumasok si Nurse Olga Su sa ward at tinanong ang nurse na nagpalit lang ng gamot. Sister Olga, hinahanap mo ba si Doc Brian? Nandito lang siya kanina, umalis lang siya. Nakatingin ang nurse kay Nurse Olga Su na medyo kinakabahan at kakaiba ang sinabi. Nandito siya. Ano ang ginagawa niya? Natense si Nurse Olga Su. Wala naman siyang ginawa, bigla na lang siyang dumating at nagsalita ng ilang salita, tumingin sa gamot ng pasyente. Tapos umalis na ulit. Nakatingin ng kakaiba ang nurse kay Nurse Olga Su, nagtataka kung bakit siya sobrang kinakabahan nang marinig niyang dumating si Doc Brian. Doktor si Doc Brian, hindi ba normal na pumunta siya dito para mag-check? Tumingin siya sa gamot ng pasyente at umalis. Nakatingin ng may pagdududa si Nurse Olga Su sa gamot. Oo, kakaiba, Sister Olga, sasabihin ko sa iyo, parang kakaiba itong bagong doktor na si Brian. Habang nagkukwentuhan ang nurse, binulong niya kay Nurse Olga Su ang mga nangyari kanina. Ha! Tumingin sa gamot. Umalis na lang. Ano ang ibig sabihin nito? Gusto ba niyang matuto kung paano mag-check ng ibang doktor? Well, dapat ganito nga. Matapos marinig ang kwento ng nurse, medyo naguluhan si Nurse Olga Su. Hindi niya maintindihan kung bakit nagmamadali si Brian Ye kanina, at ano ang ibig sabihin ng pagtingin niya sa gamot at pag-alis. Matagal na siyang nag-iisip, sa wakas ay nakahanap siya ng makatwirang dahilan. Habang mas iniisip niya, mas lalo niyang nararamdaman na dapat ganito nga. Kung ganito, handang mag-aral ng mapagpakumbaba, sa halip na maging mayabang, mapagmataas, at mapangahas na makialam sa mga pasyente tulad ni Wesley Zing, maganda iyon. Siguro, huwag na lang nating sabihin kay Dr. Thomas Wang ang tungkol sa hindi magandang kasanayan sa medisina ni Doc Brian. Tingnan muna natin ang performance ni Doc Brian. Iniisip na hindi nakialam si Brian Ye sa pasyente, kundi nag-aaral ng mapagpakumbaba kung paano ginagamot ng ibang doktor ang sakit, biglang naramdaman ni Nurse Olga Su na ang pag-aalala na pinipigilan niya sa kanyang puso sa buong hapon ay biglang gumaan, at gusto pa niyang kausapin si Dr. Thomas Wang. Ang kanyang sariling mga alalahanin ay pansamantalang nawala. Pagkalabas sa ward na iyon, hindi na pumunta si Brian Ye sa ibang ward, kundi dumiretso na siya pabalik sa opisina. Dahil na-check na ni Dr. Thomas Wang ang pasyente at nalaman ang kondisyon ng pasyente, malamang na nakita na rin niya ang kondisyon ng ibang tao. Aayusin din niya ito, kaya hindi na kailangan pang makialam pa siya. Kahit na hindi siya pinagagawa ng mga tao sa opisina, hindi agad umalis si Brian Ye.
Sa halip, umupo lang siya sa gilid, tahimik na pinagmamasdan silang abala, na humaharap sa lahat ng uri ng mga problema ng pasyente, kabilang ang mga bagong pasyente na papasok sa ospital, at ang mga matatanda. Ang pasyente ay malapit ng ma-discharge mula sa ospital, at ang pasyente ay biglang nagkaroon ng problema, ang komunikasyon sa nurse. Walang anumang bagay, maingat na nakikinig si Brian Ye. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.